Humigpit ang kapit ni Maya sa luma at lukot na litrato sa loob ng kanyang bulsa. Ang papel ay halos mapunit na sa paulit-ulit niyang paghawak dito sa mga nakaraang taon. Sa kanyang harapan, tila isang halimaw na bakal ang dambuhalang gate ng mansyon ng mga De Villa, nagbabantay sa isang mundong hindi para sa mga tulad niya. Para sa iyo ito, Itay, bulong niya sa hangin. Ang mga salita ay para lamang sa kanyang sarili. Kailangan kong malaman ang totoo. Ito na yon. Wala nang atrasan. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya bago pinindot ang intercom. Isang malamig na boses ng babae ang sumagot. Matapos niyang magpakilala, ang bakal na halimaw ay dahan-dahang bumukas, tila nag-aatubiling papasukin siya. Ang bawat hakbang ni Maya sa mamahabang daanan patungo sa pangunahing pinto ay parang isang paglalakbay sa ibang panahon. Ang hardin ay perpekto. Bawat damo ay gupitado. Bawat bulaklak ay namumukadkad sa tamang lugar. Ngunit walang buhay. Walang huni ng ibon. Walang tawanan ng mga bata. Tanging ang marahang lagaslas ng fountain na parang malungkot na himig. Ang mansyon mismo ay nakakatakot sa kanyang karangyaan. Malaki, puti, at napapalibutan ng mga bintanang salamin na parang mga matang walang emosyon, nakatingin sa kanya. Isang babaeng nasa mga huling bahagi ng 40 na may tindig ng isang reyna ang sumalubong sa kanya sa pinto. Ang kanyang nangiti ay perpekto, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. You must be Maya, sabi nito. Ako si Elena, kapatid ng yumaong asawa ni Ricardo. Ma'am, magalang na sagot ni Maya, bahagyang yumuko. Halika, sumunod ka sa akin. My brother-in-law is waiting in his study. Tahimik na sumunod si Maya sa malawak na pasilyo. Ang sahig na gawa sa marmol ay sobrang kintab na nasasalamin ang kanyang sariling kaba. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga painting na mas mahal pa siguro sa bahay na kinalakihan niya. Ngunit ang pinakapansin niya ay ang katahimikan. Isang katahimikan na mabigat, na parang may sariling bigat at hugis. Pumasok sila sa isang silid-aklatan na may matataas na estante ng libro. Sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany, nakaupo ang isang lalaki, si Don Ricardo de Villa. Hindi ito nagangat ng tingin mula sa mga dokumentong binabasa. Mas matanda ito tingnan kaysa sa mga litrato sa internet. May mga guhit ng pagod at lungkot sa kanyang mukha na hindi kayang itago ng mamahaling damit. Sir, halos pabulong na sabi ni Maya. Itinuro ni Elena ang upuan sa harap ng mesa. Maupo ka. Nanginginig na naupo si Maya. Pakiramdam niya ay lumiliit siya sa bawat segundong lumilipas. Sa wakas, nagsalita si Don Ricardo. Ang boses ay kasing lamig ng mansyon. You understand the nature of this job? Hindi pa rin ito tumitingin sa kanya. Opo, sir. Magiging kasambahay po ako at tutulong sa pag-aalaga sa 2 bata. Hindi sila ordinaryong mga bata. Sabad ni Elena, umupo sa gilid ng mesa ni Ricardo. May pagmamay-ari sa kanyang kilos. They are deaf. Hindi sila nakakarinig. Hindi sila nagsasalita. Tumango si Maya. Alam ko po, ma'am. May kaalaman po ako sa sign language. Doon lang nag-angat ng tingin si Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay matalim. Puno ng sakit na hindi maintindihan ni Maya. Tinitigan siya nito na para bang sinusuri ang kanyang kaluluwa. Ang titig na yon ay nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. Do your job. Nothing more, nothing less. Mariing sabi ni Don Ricardo. Ang mga anak ko ay nangangailangan ng taga-alaga, hindi kaibigan. Malinaw ba? Opo, sir. Malinaw po. Good, sabi nito at muling ibinalik ang atensyon sa mga papel. Tapos na ang usapan. Si Elena ang naghatid kay Maya sa magiging kwarto niya sa servants' quarters. Bago siya iwan, humarap ito sa kanya at sa pagkakataong ito, nawala na ang perpektong nangiti. Makinig ka, Maya, sabi nito sa mababa
ngunit may diing boses. Ang pamilyang ito ay dumaan na sa matinding trahedya. Ang huling bagay na kailangan namin ay gulo. Gawin mo ang trabaho mo, manatili ka sa lugar mo, at magkakasundo tayo. Isang babala. Malinaw na malinaw. Nang maiwang mag-isa sa kanyang maliit na kwarto, napaupo si Maya sa gilid ng kama. Niyakap niya ang kanyang sarili, sinusubukang alisin ang lamig na dala ng pakikipag-usap sa magkapatid na De Villa. Ngunit ang misyon niya ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Kinagabihan, pagkatapos ng kanyang mga gawain, naisipan niyang maglakad-lakad sa hardin. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang ipaalala sa sarili kung bakit siya naroon. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, sa tabi ng fountain, may nakita siya niyang isang maliit na anyo. Isang batang lalaki, marahil mga 7 taong gulang, na nakaupo sa damuhan at nakayuko. Ang maliliit nitong balikat ay nanginginig. Umiiyak ito. Ngunit walang tunog. Dahan-dahang lumapit si Maya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Naalala niya ang sinabi ni Don Ricardo, taga-alaga, hindi kaibigan. Ngunit hindi niya kayang talikuran ang isang batang umiiyak. Umupo siya sa damuhan, ilang pulgada ang layo mula sa bata. Hindi siya nagsalita. Sa halip, pumitas siya ng isang maliit na bulaklak ng santan mula sa halaman sa tabi niya. Inilahad niya ang kanyang kamay. Nang maramdaman ng bata ang kanyang presensya, nag-angat ito ng tingin. Ang kanyang mga mata, nakapareho ng kay Don Ricardo, ay puno ng luha. Ngumiti si Maya, isang maliit at magiliw na ngiti. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang ginawa ang sign para sa bulaklak. Ikinuyom niya ang kanyang mga daliri na parang isang usbong at pagkatapos ay dahan-dahang binuksan na parang isang bulaklak na namumukadkad. Napatigil sa pag-iyak ang bata. Tinitigan nito ang kamay ni Maya. Pagkatapos ay ang mukha niya. Kinuha nito ang bulaklak mula sa kanyang palad. Ginaya nito ang sign na ginawa ni Maya. Medyo clumsy, pero nakuha nito. Bulaklak. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng bata. At para kay Maya, ang ngiting iyon ay parang unang sinag ng araw pagkatapos ng isang napakahabang gabi. Mula sa bintana sa ikalawang palapag, isa pang batang lalaki, mas matanda ng kaunti, ang tahimik na nanonood sa kanila. Ang kanyang mga mata ay seryoso at mapagmatyag. Gabi na. Bago matulog, dumaan si Maya sa malawak na pasilyo ng ikalawang palapag. Napatigil siya. Sa dulo ng pasilyo, may isang pinto na bahagyang nakaawang. Ang pinto ng study ni Don Ricardo. Isang sinag ng liwanag ang tumatagos mula rito. Dahil sa kuryosidad, sumilip siya. Nakikita niya si Don Ricardo. Nakatayo ito, nakatalikod sa pinto. Nakatingala ito sa isang malaking portrait na nakasabit sa dingding. Isang portrait ng isang napakagandang babae na may ngiting puno ng buhay. Ang asawa niya. Hindi gumagalaw si Don Ricardo. Nakatitig lang ito sa larawan. At sa katahimikan ng mansyon, naramdaman ni Maya ang bigat ng kalungkutan ng lalaki. Isang kalungkutan na kasing lalim ng karagatan at kasing lamig ng gabing iyon. Mayroong isang patakaran si Don Ricardo sa kanyang mansyon, kaayusan. Ang bawat bagay ay may sariling lugar. Ang bawat oras ay may nakalaang gawain. At higit sa lahat, ang katahimikan ay dapat manatili. Ang katahimikan ang kanyang naging kakampi sa loob ng 5 taon. Ito ang kumot na bumabalot sa kanyang kalungkutan, ang pader na nagpoprotekta sa kanya mula sa mga alaalang hindi niya kayang harapin. Ngunit ngayon, may sumisira sa kaayusang yon. Nasa loob siya ng kanyang study, pilit na itinuon ang pansin sa mga numero sa kanyang computer screen. Nang marinig niya ito, isang kaluskos mula sa play area. Isang silid na matagal na niyang hindi pinapasok. Isang silid na puno ng mga laruang hindi nagagalaw at alikabok ng nakaraan. Hindi niya ito pinansin sa una, ngunit naulit ito. Hindi isang kalabog, hindi isang yak.
Isang bagay na mas dayuhan sa pandinig niya, napakunot ang kanyang noo. Tumayo siya, ang kanyang silya ay gumawa ng marahang ingay sa sahig na kahoy. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kanyang study. Ang inis ay unti-unting gumagapang sa kanyang sistema. Ang bagong katulong. Si Maya. Siguradong may kinalaman na naman ito. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng kakaibang enerhiya. Huminto siya sa may bahagyang nakaawang na pinto ng playroom. Sumilip siya mula sa siwang at ang nakita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nasa sahig si Maya, nakaupo at kaharap ang kanyang dalawang anak. Si Lito, ang bunso, ay paulit-ulit na pumapalakpak. Ang bibig ay nakabukas sa isang malaking nangiti. Si Leo naman, ang kanyang panganay na laging seryoso, ay nakahawak sa kanyang tiyan at ang mga balikat nito ay umuuga sa tawa na walang tunog. Ang mga kamay ni Maya ay tila may sariling buhay. Mabilis itong gumagalaw, bumubuo ng mga hugis at kwento sa hangin. Ginagaya niya ang isang ibon na lumilipad, isang aso na tumatahol, isang halimaw na nakakatakot. At sa bawat kilos, ang kanyang mga anak tumutugon. Nag-sign si Lito ng ulit. Inulit ni Maya ang kwento ng halimaw. Muling humalakhak ang mga bata. Isang tawa na nakikita sa kanilang mga mata at sa galaw ng kanilang mga katawan. Isang matalim na kirot ang tumusok sa dibdib ni Ricardo. Flashback. Ang tawa. Ganoon na ganoon ang tawa ni Isabela, ang kanyang asawa. Malakas, walang pakialam, nakakahawa. Naalala niya ang isang hapon sa hardin, bago ang lahat. Karga ni Isabela si Lito habang si Leo ay sinusubukang maglakad. "Ricardo, tingnan mo!" Sigaw ni Isabela tumatawa. "Ang iyong anak ay magiging isang manlalaro ng football. Isabela, mag-ingat ka!" Saway niya, ang mga mata ay nasa laptop pa rin. Baka mahulog ang bata. Nawala ang ngiti nito. "Palagi ka nalang ganyan. Nandito ka nga pero ang isip mo nasa trabaho. Kailangan ka nila, Ricardo. Kailangan nila ng ama, hindi ng CEO. Ginagawa ko ito para sa kanila." Giit niya. Ang boses ay tumaas. Iyon ang simula. Ang simula ng away na humantong sa pag-alis nito sakay ng kotse. Ang huling pag-uusap nila. End of flashback. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang eksena sa playroom ay parang isang sampal sa kanya. Isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya, ng lahat ng kasalanan niya. Nakakagambala, hindi ba? Isang boses sa kanyang likuran ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Elena. Nakatayo ito roon. Ang mga mata ay nakatuon din sa loob ng playroom, ngunit ang ekspresyon ay hindi mabasa. Ang sabi ko sa kanya, gawin lang niya ang trabaho niya. Malamig na sabi ni Ricardo. Binibigyan niya sila ng maling pag-asa, Ricardo. Malumanay na sabi ni Elena na parang nag-aalala. Alam nating espesyal ang kalagayan nila. Ang kailangan nila ay disiplina at propesyonal na pangangalaga, hindi mga laro. Ang mga salita ni Elena ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy ng kanyang galit at pagkakasala. Tama si Elena. Ito ay mali. Isang paglabag sa kaayusan. Hindi na siya nag-isip pa. Itinulak niya ang pinto ng malakas. Tumigil ang lahat. Ang nangiti sa mukha ng mga bata ay biglang naglaho na parang binura. Napalitan ito ng takot. Napatingin si Maya sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Lumapit si Ricardo. Ang bawat hakbang ay mabigat. "Ano ang ginagawa mo?" tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng awtoridad. Sir, naglalaro lang po kami." Nauutal na sagot ni Maya. "Hindi yan kasama sa trabaho mo," mariing sabi ni Ricardo. "Ang trabaho mo ay maglinis, magluto, at siguraduhing ligtas sila. Hindi ang makipaglaro. Hindi ang punuin ang mga ulo nila ng mga bagay na hindi naman totoo." Napayuko si Maya, ang mukha ay namula. "Pasensya na po, sir. Simula ngayon,
Pagpapatuloy ni Ricardo, tinitingnan si Maya ng diretso sa mata. Ipinagbabawal ko na ang paglalaro na ito. Gawin mo ang trabaho mo. Period. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at naglakad paalis. Kasunod si Elena. Narinig niya ang pagsara ng pinto sa kanyang likuran at ang pagbabalik ng pamilyar na katahimikan. Ngunit ng gabing iyon, hindi siya mapakali. Pakiramdam niya ay may mali. May kulang. Dinala siya ng kanyang mga paa pabalik sa pasilyo ng ikalawang palapag. Huminto siya sa tapat ng kwarto ni Leo. Bahagyang nakaawang ang pinto. Mula sa kadiliman, nakita niya ang kanyang anak na nakaupo sa kama. Nakaharap ito sa dingding kung saan nakasabit ang isang maliit na salamin. Itinaas ni Leo ang kanyang kamay. Dahan-dahan at medyo mali-mali pa, sinubukan niyang buuin ang isang sign. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagsisikap. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at inilagay ang hinlalaki sa kanyang dibdib. Paulit-ulit. Inabot ng ilang segundo bago naintindihan ni Ricardo kung ano ang ginagawa ng kanyang anak. Ginagaya nito ang sign para sa salitang Ama. Humigpit ang kanyang dibdib para siyang sinuntok sa sikmura. Tumalikod siya at mabilis na bumalik sa kanyang study, isinara ang pinto at sinubukang itago ang sarili sa dilim. Ngunit kahit doon, ang imahe ng kamay ng kanyang anak ay patuloy na sumasayaw sa kanyang isipan. Ang mga salita ni Don Ricardo ay parang mga piraso ng yelo na tumusok sa puso ni Maya. Taga-alaga, hindi kaibigan, malinaw, malamig, at masakit. Sa unang 2 araw pagkatapos ng utos na yon, halos hindi niya makita ang mga bata. Palaging may inuutos sa kanya si Tita Elena. Linisin ang bodega, ayusin ang mga lumang gamit, kuskusin ang sahig ng kusina hanggang sa masilaw ka sa kintab. Mga gawaing malayo sa playroom, malayo kina Leo at Lito. Ramdam niya ang pagbabantay nito sa bawat kilos niya. Isang maling hakbang lang, isang sulyap lang sa mga bata. At alam niyang may masasabi na naman ito. Pero sa gabi, kapag ang buong mansyon ay natutulog na sa ilalim ng kumot ng katahimikan, hindi mapakali ang puso ni Maya. Naaalala niya ang tawa sa mga mata ni Leo, ang malambot na ngiti ni Lito. Hindi niya kayang hayaan na lang na bumalik ang mga ito sa kanilang mundong walang kulay. Kumuha siya ng lapis at papel. Maingat niyang iginuhit ang isang araw na nakangiti. Sa ilalim nito, isinulat niya ang salitang araw at iginuhit ang simpleng sign para dito. Tiniklop niya ang papel at sa kalaliman ng gabi, dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ng mga bata. Maingat niyang isinuksok ang maliit na papel sa ilalim ng unan ni Lito. Para kay Leo, 1 buwan at mga bituin naman ang kanyang iginuhit. Ito ang naging sikreto nila. Sa araw, isa siyang anino na gumagawa ng mga gawaing bahay. Sa gabi, isa siya ng mensaherong nag-iiwan ng mga piraso ng liwanag. Maya. Ang matinis na boses ni Tita Elena ay umaling-awngaw sa pasilyo. Ang aklatan. Kailangan itong linisin. Ngayon na. Napabuntong hininga si Maya. Ang aklatan. Ito ang pinakamalaki at pinakamaalikabok na silid sa buong mansyon. Isang lugar na tila kinalimutan na ng panahon. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng mga lumang papel at alikabok. Ang mga sinag ng araw na tumatagos sa bintana ay nagpapakita ng libu-libong alikabok na sumasayaw sa hangin. Nagsimula siyang magpunas. Bawat libro ay inilipat niya, pinunasan, at ibinalik. Bawat estante ay kinuskos niya, pagod at pawis, ngunit nagpatuloy siya. Sa isang sulok ng aklatan, may isang maliit na mesa. Mukhang personal na gamit ito, hindi bahagi ng koleksyon ng mga libro. May isang drawer na bahagyang nakaawang. Dahil sa pag-uusisa, hinila niya ito. Sa loob, may isang kwaderno na nababalutan ng balat. Simple lang ito,
Walang pangalan. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang pamilyar na sulat kamay mula sa mga librong may dedikasyon na nakita niya. Sulat kamay ni Isabela de Villa. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ang mga pahina. Ito ay isang diary. Puno ito ng pagmamahal para sa kanyang mga anak. Mga kwento tungkol sa unang pagngiti ni Leo, ang hilig ni Lito sa mga bulaklak. Mahal na mahal ko ang aking mga anghel. Sila ang aking mundo. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, isang entry ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isinulat ito ilang linggo bago ang aksidente. Kinausap ko na naman si Dr. Santos. Kinumpirma niya. Pareho sila. Kailangan kong sabihin kay Ricardo, pero hindi ko alam kung paano. Palagi siyang abala. Palagi siyang may iniisip na problema sa kumpanya. Hindi pa rin alam ni Ricardo. At natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Hindi pa alam ang ano ang kinatatakutan niya. Isinara ni Maya ang diary. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. May isang piraso ng puzzle na nawawala. Isang sikretong dinala ni Isabela sa kanyang hukay. Kinagabihan, isang sigaw ang gumising sa buong kabahayan. Nagmamadaling lumabas si Maya sa kanyang kwarto. Ang sigaw ay nagmula sa silid ng mga bata. Pagdating niya roon, naabutan niya ang isang yaya na natataranta. Si Don Ricardo ay naroon, nakatayo sa gilid ng kama ni Leo. Ang mukha ay blangko at hindi alam ang gagawin. Si Leo ay nanginginig sa kama. Ang mukha ay namumula at basang-basa ng pawis. Umiiyak ito nang walang tunog. Ang mga mata ay puno ng takot. Mataas ang lagnat niya. Tumawag na ako ng doktor. Parating na siya. Sabi ni Tita Elena, nakararating lang. Sinubukan ng yaya na ilagay ang basang bimpo sa noo ni Leo, pero iwinawasiwas lang ito ng bata. Pilit siyang niyayakap ni Don Ricardo, pero lalo lang itong nagpupumiglas. Hindi na nag-isip pa si Maya. Lumabag siya sa utos. Lumapit siya sa kama. Umupo siya sa tabi ni Leo at hinawakan ang kamay nito. Sa una, nagpumiglas ito, pero hindi binitiwan ni Maya. Tinitigan niya ito sa mata at dahan-dahang nagsimulang mag-sign. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw na parang tubig. Ikinuwento niya ang isang bituin na naligaw sa dilim. Isang bituin na natatakot at nag-iisa. Ngunit dumating ang buwan at niyakap ng liwanag nito ang maliit na bituin. Ipinakita nito ang daan pauwi. Unti-unti, huminahon si Leo. Ang kanyang panginginig ay nabawasan. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pag-uusisa. Nakatitig lang ito sa mga kamay ni Maya, sa kwentong isinasayaw nito sa hangin. Isinandal ni Maya ang ulo ni Leo sa kanyang balikat. Hinaplos niya ang buhok nito. At doon, sa gitna ng kanyang mga braso, nakatulog ang bata. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Itinaas ni Maya ang kanyang tingin at nakita niya si Don Ricardo. Nakatayo ito sa may pintuan, nakabukas ang bibig. Ang mga mata ay nakatitig sa kanila. Ang galit na inaasahan ni Maya ay wala roon. Sa halip, ang nakita niya ay isang bagay na mas komplikado. Pagkalito, pagsisisi, at marahil isang katiting na pagkamangha. Ngunit sa likod ni Don Ricardo, nakatayo si Tita Elena. Hindi tulad ng kanyang bayaw. Ang mga mata nito ay hindi malito. Malinaw ang mga ito. Matalim na parang punyal at nakatutok ang mga ito. Hindi kay Leo, hindi kay Ricardo, kundi sa kanya. Hindi maalis sa isip ni Don Ricardo ang eksenang yon sa kwarto ni Leo. Ang paraan kung paano huminahon ang kanyang anak sa mga kamay ni Maya. Ang paraan kung paano nito nagawang patahanin ng isang bagyo gamit lamang ang katahimikan. Sa mga sumunod na araw, binago ni Ricardo ang kanyang routine. Dati, tuwing umaga ay didiretso siya sa kanyang study, isinasara ang pinto at isinasara ang sarili mula sa mundo. Ngayon, humihinto siya sa may bintana.
na kung saan ay tanawang hardin. At doon, nakikita niya sila. Si Maya, kasama sina Leo at Lito na nakaupo sa damuhan. Walang mga salita. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay mas malinaw pa kaysa sa kahit anong sigaw. Nakikita niya ang paggalaw ng mga kamay ni Maya, ang pananabik sa mga mata ni Lito, at ang unti-unting paglaho ng anino ng kalungkutan sa mukha ni Leo. Hindi na niya sila pinigilan. Isang bahagi sa kanya ang nagsasabing, mali ito, na ito ay isang paglabag sa kanyang mga patakaran. Ngunit isang mas malakas na bahagi, isang bahagi na matagal na niyang ibinaon at kinalimutan, ang nagsasabing ito ang tama. Ito ang kailangan ng kanyang mga anak. Isang gabi, matapos masigurong ang lahat ay natutulog na, pumasok siya sa kanyang study. Isinara niya ang pinto at umupo sa harap ng kanyang computer. Ang mga kamay niya, na sanay pumirma ng mga kontratang milyon ang halaga, ay bahagyang nanginginig. Nag-type siya sa search bar. Filipino Sign Language Basics. Paano sabihin ang salamat sa sign language? Pag-aaral ng FSL para sa mga baguhan. Sa loob ng isang oras, sa ilalim ng liwanag lamang ng monitor, pinanood ni Ricardo ang mga video. Ginagaya niya ang mga simpleng senyas. Ang kanyang mga kamay ay naninigas at nagkakamali. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan na nag-aaral ng isang wikang mula sa ibang planeta. Kinabukasan, habang siya'y nagbabasa ng dyaryo sa sala, inilapag ni Maya ang kanyang kape sa mesa. "Sir, kape niyo po," marahang sabi nito. "Thanks!" Automatikong sagot niya. Aalis na sana si Maya nang may kung anong pumigil sa kanya. Tumingin siya sa likod nito na papalayo. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa ilalim ng mesa kung saan walang makakakita, sinubukan niyang gawin ang sign para sa salamat. Ang kanyang mga daliri ay dumikit sa kanyang baba at ibinaba. Mali-mali, magulo. Ngunit ginawa niya, isang hapon, isang malakas na tunog ng nababasag na gamit ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Nagmamadaling lumabas si Ricardo mula sa kanyang study. Naabutan niya si Tita Elena sa pasilyo, nakatayo sa tabi ng mga piraso ng isang mamahaling plorera. Sa harap nito, si Lito ay nakatayo na, parang estatwa. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. "Lito, ano na naman ang ginawa mo?" Matalas na sabi ni Elena. "Hindi ka ba marunong mag-ingat? Tingnan mo, basag na ang paboritong plorera ng mami mo." Napayuko si Lito, ang maliliit niyang balikat ay nagsimulang manginig. Hindi po siya. Isang boses ang nagsalita. Dumating si Maya, may dalang basahan. Lumapit siya at nagsimulang pulutin ang mga bubog. "Ako po ang may kasalanan, Ma'am Elena. Natabig ko po habang naglilinis. Pasensya na po." Tumaas ang kilay ni Elena. Alam ni Ricardo na alam ni Elena na hindi si Maya ang may kasalanan. Ngunit tumango ito. "Sa susunod, mag-iingat ka. Ang halaga ng plorerang iyan ay katumbas ng 1 taon mong sahod." Hindi sumagot si Maya. Tahimik lang niyang tinapos ang paglilinis at pagkatapos ay inakay si Lito na halatang takot pa rin. Naiwan si Ricardo na nakatayo roon, pinapanood ang eksena. Nakita niya ang kalupitan sa mga salita ni Elena at ang tahimik na kabutihan sa ginawa ni Maya. Kinahapunan, naabutan niya ang 3 sa playroom. Nakaupo sila sa sahig. May isang makulay na comic book sa kanilang harapan. Hindi nila ito binabasa. Ginagawa itong isang kwento ni Maya. Ang bawat panel ng comic book ay isinasabuhay niya gamit ang kanyang mga kamay at ekspresyon. Siya si Superman na lumilipad. Siya ang kontrabida na tumatawa. Sina Leo at Lito ay tuwang-tuwa. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa bawat galaw niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, pumasok si Don Ricardo sa silid na yon. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa isang silya sa sulok at nanood. Ang kanyang presensya ay nagpatigil kay Maya sa una.
Ngunit sinenyasan niya itong magpatuloy. Kaya't nagpatuloy ito, at doon, sa tahimik na silid na yon, naramdaman ni Ricardo ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi ito kaayusan, hindi ito katahimikan. Ito ay kapayapaan, isang maliit na piraso ng langit. Nang gabing iyon, habang siya'y nag-iisip sa kanyang study, pumasok si Elena. May dala itong isang baso ng alak. "Nakita ko kayo kanina," sabi nito. Ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Mukhang nagkakasundo na kayo." Tumangulang si Ricardo. "Mabuti naman," sabi ni Elena. Inilapag ang baso sa kanyang mesa. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang balikat. "Pero mag-iingat ka pa rin, Ricardo." "Anong ibig mong sabihin?" Tumingin si Elena sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang bagay na parang pag-aalala, ngunit may halong lason. "Sigurado ka bang kilala mo talaga kung sino siya?" Bulong nito. "May mga taong hindi sila ang inaakala mo." Ang mga salita ni Tita Elena ay parang isang maliit na tinik na bumaon sa isip ni Maya. Ang florerang iyan ay paborito ng mami mo. Paano naging paborito ni Isabela ang isang florerang halatang moderno? Ang disenyo. Gayong 5 taon na siyang wala. Maliit na bagay, ngunit sapat na para maghasik ng duda sa puso ni Maya. Mayroong hindi tugma sa mga kwento ni Elena, ngunit sa ngayon, isinantabi niya muna iyon. May mas mahalagang bagay na unti-unting namumukadkad sa loob ng mansyon, ang pagbabago kay Don Ricardo. Hindi na ito ang malamig na rebulto na nakilala niya noong unang araw. May mga pagkakataon na nahuhuli niya itong nakatingin sa kanila habang naglalaro sa hardin. Isang maliit at halos hindi mahahalata na ngiti ang nasa gilid ng kanyang mga labi. Isang umaga, habang naghahanda siya ng agahan, pumasok si Don Ricardo sa kusina. Kumuha ito ng isang tasa. Karaniwan, ang mga yaya ang gumagawa nito para sa kanya. "Maya," sabi nito, ang boses ay hindi na kasing talim ng dati. "Po, sir? Alam mo ba kung paano ang sign para sa kape?" Natigilan si Maya. Tumingin siya kay Don Ricardo na bahagyang nahihiya. Isang bagay na hindi niya inaakalang makikita sa isang makapangyarihang CEO. Ngumiti si Maya. Itinaas niya ang kanyang 2 kamay na parang may hawak na gilingan ng kape at pinaikot ang isa sa ibabaw ng isa. "Ganito po, sir. Kape." Ginaya ito ni Ricardo. Medyo magulo, pero nakuha niya. Tumango ito, at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang nakita ni Maya sa kanyang mukha. Isang ngiti na nagpaliwanag sa buong kusina. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Maya ang isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Kilig. Dahil sa inspirasyon, bumalik siya sa aklatan ng may pagkakataon. Kailangan niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ng isinulat ni Isabela sa diary. Binuklat niya ulit ang kwaderno, hinanap niya ang mga huling entry, at doon niya ito nakita. Isinulat 2 araw bago ang aksidente. "Dinala ko sa kasa ang kotse," sabi ni Mang Ben, ang aming mekaniko. "May kakaiba sa brake fluid line. Parang may nagtangkang putulin ito ng dahan-dahan. Sabi niya ayusin na daw agad. Pero sabi ko, bukas na lang dahil kailangan kong umalis. Nag-aalala ako. Sasabihin ko kay Ricardo mamayang gabi." Napahawak si Maya sa kanyang bibig. Hindi ito aksidente. Kinabukasan, sinubukan niyang kausapin si Mang Goryo, ang hardinero na pinakamatagal nang naninilbihan sa mga Devilla. Inabangan niya ito habang nagdidilig. "Mang Goryo," simula niya, "matagal na po ba kayo dito?" "Naku, Ineng, mula pa nung ikasal si Sir Ricardo at Ma'am Isabela, nandito na ako. Naaalala niyo pa po ba? Ang tatay ko? Si Antonio, siya po yung driver dati." Biglang nagbago ang mukha ni Mang Goryo. Mula sa pagiging palangiti, ito ay naging puno ng pag-iingat. Tumingin ito sa paligid na parang may nakikinig. "Oo, naaalala ko.
Mabuting tao ang tatay mo. May alam po ba kayo sa nangyaring aksidente? Ibinaling ni Mang Goryo ang tingin sa mga halaman. Wala ineng. Aksidente ang sabi ng pulis. Huwag mo nang buksan ang mga lumang sugat. Mapapahamak ka lang. Ang takot sa boses ni Mang Goryo ay nagbigay ng kilabot kay Maya. May alam ito. Isang bagay na kinatatakutan nitong sabihin. Kinagabihan, habang naghahapunan, biglang nawala si Lito. Nagkagulo ang mga kasambahay sa paghahanap. Hinanap nila siya sa bawat silid, sa bawat sulok. Pero hindi nila ito makita. Baka lumabas. Sigaw ni Elena. Ang boses ay puno ng pagkataranta. Si Ricardo ay namumutla na. Hanapin niyo sa hardin. Bilis! Tumakbo si Maya palabas. Madilim na at ang tanging liwanag ay mula sa mga ilaw sa hardin. Tinawag niya ang pangalan ni Lito kahit alam niyang hindi siya maririnig nito. Naalala niya ang hilig ni Lito sa mga bulaklak. Tumakbo siya patungo sa Rose Garden ni Isabela, isang lugar na medyo tago sa likod ng mansyon. At doon, nakita niya ito. Nakaupo sa ilalim ng isang arko ng mga rosas, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Nang makita siya ni Lito, tumakbo ito at yumakap sa kanya. Gumaan ang loob ni Maya. Nang hahawakan na niya ito para ihatid pabalik, isang anino ang biglang sumulpot sa kanilang likuran. Si Don Ricardo. Humihingal ito, halatang tumakbo rin. Lito, sabi nito. Ang boses ay basag sa ginhawa. Nakita ni Lito ang kanyang ama. Sa halip na matakot, bumitaw ito kay Maya at dahan-dahang itinaas ang kamay. Ginawa nito ang sign para sa ama. Napatigil si Ricardo. Parang nakakita ng multo. Lumapit si Maya para tulungang tumayo si Lito. Habang ginagawa niya iyon, aksidenteng nagdikit ang kanilang mga kamay ni Ricardo. Isang kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Nagkatinginan sila. Isang sandali na puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Ang sandaling iyon ay biglang naputol. Ricardo, Maya, nahanap niyo na ba siya? Ang boses ni Elena. Papalapit ito. Kasama ang iba pang mga kasambahay. Ang mahika ay nawala. Pagbalik nila sa loob, habang pinapakalma ang lahat, tumayo si Elena sa gitna ng sala na parang isang general. Salamat sa Diyos at ligtas si Lito, sabi nito. Ang boses ay seryoso. Ngunit ang pangyayaring ito ay isang malinaw na babala. Hindi na natin sila kayang alagaan dito. Masyado na itong mapanganib. Tumingin ito kay Ricardo. Nakausap ko na ang isang kaibigan ko. Mayroon siyang alam na isang napakagandang special care facility sa Switzerland. Isang lugar kung saan matututukan sila ng mga eksperto. Natahimik ang lahat. Tumingin si Maya kay Ricardo. Ang puso niya ay bumagsak. Ang ibig sabihin nito ay ilalayo ang mga bata. Ipadadala sila sa kabilang panig ng mundo. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Ricardo. Nakikita niya ang sakit. Elena, hindi ko alam. Ito ang pinakamabuti para sa kanila, Ricardo. Giit ni Elena. Ang boses ay malambing, ngunit may diin. Para sa kanilang kapakanan at para na rin sa kapayapaan mo. Ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan ng kaayusan. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Hindi. Ang isang salita ay bumasag sa katahimikan ng study ni Ricardo. Matigas. Pinal. Napatanga si Elena. Sa loob ng 5 taon, nasanay siyang si Ricardo ay parang isang ilog na kaya niyang patnubayan kung saan niya gusto. Ngayon, sa unang pagkakataon, naging isa itong pader na bato. Anong sabi mo? Ang sabi ko, hindi. Ulit ni Ricardo. Tumayo mula sa kanyang upuan. Isang bagyo ang namumuo sa kanyang mga mata. Hindi aalis ang mga anak ko. Dito sila. Sa bahay nila. Sa akin. Pero Ricardo, para ito sa kanilang kapakanan. Giit ni Elena.
Ang boses ay nagsisimula ng tumaas. Nakita mo ang nangyari kay Lito. Paano kung sa susunod, hindi na natin siya mahanap? Paano kung mapahamak siya? Kaya nga narito ako. Kaya nga narito tayo para protektahan sila. Hindi para itapon sila sa ibang bansa na parang mga bagay na ayaw na nating makita. Hindi iyon ganoon. Sigaw ni Elena. Ginagawa ko to. Dahil mahal ko sila. Dahil mahal kita. Mula nang mawala si Isabela, ako na ang tumayo bilang ina sa kanila. At si Maya? Tanong ni Ricardo. At ang pagbanggit sa pangalan nito ay nag-iba sa hangin sa loob ng silid. Ano ang papel niya dito? Natigilan si Elena. Siya? Isa lang siyang katulong na Ricardo. Isang estranghero. Huwag mong sabihing mas pinagkakatiwalaan mo siya kaysa sa akin. Hindi sumagot si Ricardo, ngunit ang kanyang katahimikan ay isang sapat na sagot. Isang masakit na sampal sa mukha ni Elena. Nakikita ko na. Mapait na sabi ni Elena. Umatras. Binulag ka na niya. Sana lang ay huwag mong pagsisihan ito. Tumalikod ito at nagmamadaling lumabas ng study. Ang pinto ay malakas na isinara sa kanyang likuran. Kinabukasan, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa mansyon. Si Elena ay sobrang bait na mas lalong nakakabahala. Naghanda pa ito ng merienda para sa lahat. Pansit, paborito ni Lito. Ako na ang nagsilbi para sa mga bata. Nakangiting sabi nito kay Maya na nag-aayos ng mesa. Magpahinga ka muna. Mayroong kakaiba sa ngiti ni Elena, ngunit binaliwala ito ni Maya. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang merienda sa hardin. Si Ricardo ay naroon din, nagbabasa ng papeles sa di kalayuan, ngunit ang isang mata niya ay nasa kanyang mga anak. Biglang napatigil sa pagsubo si Lito. Nagsimula siyang umubo, isang tuyo at pilit na ubo. Hinawakan niya ang kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Lito? Tawag ni Ricardo. Ibinaba ang kanyang mga papel. Ang pag-ubo ni Lito ay naging isang hirap na paghinga. Ang kanyang mukha ay nagsimulang mamula. May mga pantal na lumalabas sa kanyang balat. Diyos ko! Sigaw ni Maya, lumapit sa bata. Allergy! May nakain siyang bawal sa kanya. Tumakbo si Ricardo. Binuhat niya ang kanyang anak na ngayon ay hirap nang huminga. Anong nangyari? Anong nakain niya? Yung pansit, sabi ni Maya. Ang mukha ay namumutla. Mani! Allergy siya sa mani. Walang mani yan. Sigaw ni Elena. Nakararating lang. Ang mukha ay puno ng pagkukunwaring gulat. Ako mismo ang nagluto. Pero wala nang panahon para magtalo. Isinakay ni Ricardo si Lito sa kotse. Maya, sumama ka. Habang papunta sa ospital, ang bawat segundo ay parang isang taon. Ang bawat tunog ng hirap na paghinga ni Lito ay parang isang martilyo na pumupukpok sa puso ni Ricardo. Sa emergency room, ang mga doktor at nurse ay kumilos ng mabilis. Naiwan si Ricardo at Maya sa labas, naghihintay. At sa paghihintay na yon, ang takot ni Ricardo ay dahan-dahang naging galit. Isang galit na naghahanap ng mapagbubuntunan. Biglang dumating si Elena, humihingal. Sa kanyang kamay, may hawak itong isang maliit na plastic packet. Ricardo, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Nakita ko to sa bulsa ng apron ni Maya na naiwan sa kusina. Ipinakita niya ang laman ng packet. Tinurog na Manny. Ang mundo ni Ricardo ay gumuho. Ang pagtitiwalang unti-unti niyang binuo para kay Maya ay biglang naging abo. Ang mga babala ni Elena ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. May mga taong hindi sila ang inaakala mo. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas ang doktor. He's stable. Naagapan natin. Swerte kayo at nadala niyo siya agad. Nakahinga ng maluwag si Ricardo, ngunit ang ginhawa ay agad na palitan ng isang malamig na kapasyahan. Hinarap niya si Maya na umiiyak sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng anumang pag-aalala o pagkalito. Tanging galit. Sir, kumusta na po si Lito? Tanong ni Maya lumalapit.
Huwag kang lalapit sa anak ko, sabi ni Ricardo. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Po? Sir, hindi ko po maintindihan. Kasalanan mo to, mariing sabi niya. Pinagkatiwalaan kita. Pinapasok kita sa bahay ko. Pinagkatiwalaan kita sa mga anak ko. At ito ang isusukli mo? Wala po akong kasalanan, sir. Maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Maya, ang luha ay tuloy-tuloy sa pag-agos. Hindi na siya pinakinggan ni Ricardo. Ang nakikita lang niya ay ang mukha ng pagtataksil. Ang multo ng nakaraan ay bumalik. Ang pakiramdam na nabigo siyang protektahan ang kanyang pamilya. At hindi na niya hahayaang maulit pa yon. Umalis ka na! Isang utos, malakas at pinal. Ang mga salita ay tumama kay Maya na parang isang malakas na sampal. Umalis ka na sa pamamahay ko at huwag ka nang magpapakita pa. Sa likod nila, nakatayo si Elena. Walang nakakakita, ngunit sa kanyang mga labi, isang maliit, halos hindi mahahalata at napakatamis ng ngiti ng tagumpayang sumilay. Ang bawat hakbang pabalik sa mansyon ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang mga salita ni Don Ricardo ay paulit-ulit na tumatatak sa isip ni Maya. Umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita pa. Hindi na siya dumaan sa pangunahing pinto. Sa likod siya dumaan sa pintuan ng mga katulong na parang isang magnanakaw sa gabi. Ang dating tahanan na nagsimulang magbigay sa kanya ng pag-asa ay isa na ngayong kulungan ng mga alaala ng pagtataksil. Pagpasok niya sa kanyang maliit na kwarto, nandoon na si Tita Elena. Nakaupo ito sa kanyang kama, naghihintay. Narinig ko ang nangyari, sabi nito. Ang boses ay puno ng pekeng awa. I'm so sorry, Maya, pero ito na marahil ang pinakamabuti. Narito amang huling sahod mo. Dinagdagan ko na rin para may pamasahe ka. Inilapag ni Elena ang isang sobre sa ibabaw ng mesa. Hindi ito tiningnan ni Maya. Ang tanging tinitingnan niya ay ang mga mata ng babae sa kanyang harapan. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang kabaitan nito, ang mga babala, ang mga ngiti na hindi umaabot sa mata. Alam kong may kinalaman ka dito, mahinang sabi ni Maya. Ang boses ay nanginginig, ngunit may diin. Nawala ang pagkukunwari sa mukha ni Elena. Napalitan ito ng isang malamig at mapagmataas na ekspresyon. Patunayan mo. Walang magawa si Maya. Wala siyang ebidensya. Tanging ang kanyang kutob at ang mga piraso ng kwentong hindi nagtutugma. Tumayo si Elena. Mag-empake ka na. 1 oras. Pagkatapos niyan, ayoko nang makita pa ang anino mo sa pamamahay na ito. Nang maiwang mag-isa, napaupo si Maya sa sahig. Doon, sa katahimikan ng kanyang maliit na kwarto, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang luha. Luha para sa kanyang sarili. Luha para sa kanyang ama na pinarusahan ng walang kasalanan. At higit sa lahat, luha para sa 2 batang maiiwan niyang muli sa isang mundong walang boses. Dahan-dahan siyang nagsimulang mag-empake. Ang bawat damit na kanyang ititiklop ay may kaakibat na alaala. Ang t-shirt na suot niya noong una niyang tinuruan si Lito ng sign para sa bulaklak. Ang blusang suot niya noong nagkwento siya sa playroom at napanood sila ni Don Ricardo. Nang bubuksan na niya ang drawer para kunin ang kanyang mga huling gamit, nakita niya ang isang bagay na muntik na niyang makalimutan. Ang luma at lukot na litrato ng kanyang ama. At sa tabi nito, ang diary ni Isabela de Villa. Kinuha niya ang diary. Ito ang katotohanan. Ngunit sino ang maniniwala sa kanya? Paglabas niya ng kanyang kwarto, dala ang kanyang maliit na bag. Isang anino ang naghihintay sa kanya sa pasilyo. Si Leo. Nakatayo ito roon. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tanong. Sa likod niya, nakatayo si Lito. Nakahawak sa laylayan ng damit ng kanyang kuya. Ang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Nang makita nila ang bag sa kamay ni Maya, naintindihan nila.
Tumakbo si Lito palapit sa kanya at niyakap ang kanyang mga binti. Umiiyak na naman ito nang walang tunog. Si Leo naman ay lumapit, hinawakan ang braso ni Maya at paulit-ulit na ginawa ang sign. "Huwag umalis! Huwag umalis! Dito ka lang!" Ang bawat sign ay parang isang kutsilyo na humihiwa sa puso ni Maya. Lumuhod siya para magpantay sila. Niyakap niya ang dalawang bata nang mahigpit. "Patawad!" bulong niya, kahit alam niyang hindi nila maririnig. Patawad! Isang presensya ang naramdaman niya sa kanyang likuran. Si Don Ricardo, kakauwi lang mula sa ospital. Nakatayo siya sa dulo ng pasilyo, pinapanood ang tagpong nagaganap. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng matigas na bato, ngunit sa kanyang mga mata, may isang digmaang nagaganap. Hinalikan ni Maya ang noo ng dalawang bata. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakad palapit kay Don Ricardo. Hindi niya ito tiningnan sa mata. Ihad niya ang diary. "Hindi ko alam kung maniniwala pa kayo sa akin." Sabi niya, "Ang boses ay basag. Pero basahin niyo po ito para kay Ma'am Isabela. Utang niyo po sa kanya ang katotohanan." Hindi kinuha ni Ricardo ang diary. Tinitigan lang siya nito. Dahan-dahang inilapag ni Maya ang diary sa isang maliit na mesa sa tabi nila. Pagkatapos, tumalikod na siya. Hindi na siya lumingon pa. Naglakad siya palabas ng mansyon. Bawat hakbang ay mas bumibigat. Sa bawat hakbang, iniiwan niya ang mga piraso ng kanyang puso. Nang makalabas siya sa malaking gate, doon lang siya lumingon. Ang mansyon, na minsan niyang inakalang isang lugar ng pag-asa, ay isa na namang malaking bato na walang buhay. Sa loob, sa pasilyo, nakatayo pa rin si Don Ricardo. Narinig niya ang pag-alis ng sasakyan. Ang katahimikan ay bumalik. Isang katahimikan na mas mabigat, mas masakit, mas nakakabingi kaysa dati. Napatingin siya sa kanyang mga anak. Si Leo ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng galit at akusasyon. Si Lito naman ay nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang isang bagay. Isang bulaklak na gawa sa papel. Ang unang regalo ni Maya sa kanya. At sa sandaling iyon, alam ni Don Ricardo, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na nakagawa siya ng isang napakalaking pagkakamali. Ang katahimikan. Bumalik na naman ito, ngunit iba na ngayon. Dati, ang katahimikan ay isang pader na nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Ngayon, ito ay isang kulungan. Ang bawat sulok ng mansyon ay sumisigaw sa pangalan ni Maya. Ang bawat anino ay tila nagpapaalala sa kanyang pagkawala. Ang kanyang mga anak ay naging mga anino na rin. Hindi na sila pumupunta sa hardin. Ang playroom ay muling isinara. Si Leo ay madalas nakakulong sa kanyang kwarto at kung magkasalubong man sila ng landas, ang mga mata nito ay puno ng galit na hindi nito kayang isigaw. Si Ricardo ay gabi-gabing binabangungot. Ang mukha ni Lito na hirap huminga. Ang mga luhang umaagos sa mata ni Maya. Ang akusasyon sa mga mata ni Leo. Isang gabi, hindi na niya natiis. Pumunta siya sa pasilyo kung saan huling iniwan ni Maya ang diary. Umaasa siyang nandoon pa rin ito. At hindi siya nabigo. Nakapatong pa rin ito sa mesa na parang isang bombang naghihintay na sumabog. Dinala niya ito sa kanyang study, binuksan niya, at nagsimula siyang magbasa. Binasa niya ang tungkol sa pagmamahal ni Isabela sa kanilang mga anak. Binasa niya ang tungkol sa mga pangarap nito para sa kanila. At binasa niya ang tungkol sa takot nito. Hindi pa rin alam ni Ricardo at natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Ano? Anong hindi niya alam? At pagkatapos, nabasa niya ang huling entry. Ang tungkol sa preno ng kotse. Ang tungkol sa babala ng mekaniko. Sasabihin ko kay Ricardo mamayang gabi. Pero hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ng gabing iyon. Nag-away sila. At umalis si Isabela. Tumayo si Ricardo. Ang mga kamay ay nanginginig. Ang opisyal na report ng pulis. Aksidente. Walang foul play. Pero, paano kung mali sila? Kinabukasan,
Pinuntahan niya si Manggorio sa hardin. Manggorio, seryosong sabi niya, kailangan kong malaman ang totoo. Noong araw na naaksidente si Isabela, nag-atubili ang matanda. Ang takot ay bakas sa kanyang mukha. Huwag kang matakot, sabi ni Ricardo. Ang boses ay malumanay. Ako ang bahala sa'yo. Sabihin mo sa akin ang lahat. Huminga ng malalim si Manggorio. Sir, nung umagang yon, nakita ko po si Ma'am Elena malapit sa garahe. Akala ko po may kukunin lang, pero ang tagal niya. At nung lumabas siya, parang balisa siya, sir. Parang may tinatago. Si Elena. Bumalik si Ricardo sa kanyang study. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan at ang nabubuong larawan ay isang halimaw. Naalala niya ang sinabi ni Elena sa ospital. Ako mismo ang nagluto. Pero ang yaya ang laging nagluluto para sa mga bata. Si Elena ay hindi marunong magluto. Kinuha niya ang kanyang cellphone, tinawagan niya ang kanyang abogado. Attorney Reyes, sabi niya, ang boses ay matigas. Gusto kong ipaimbestiga mong muli ang aksidente ng asawa ko. Lahat. Walang ititira. At gusto ko ring malaman mo ang lahat tungkol sa pamilya ng dati naming driver, si Antonio, ang ama ni Maya. Habang naghihintay, ginawa ni Ricardo ang isang bagay na dapat ay matagal na niyang ginawa. Umupo siya sa harap ng kanyang computer at ipinagpatuloy ang panunood ng mga FSL video tutorials. Ngunit ngayon, hindi na ito dahil sa kuryosidad. Ito ay dahil sa pangangailangan, isang desperadong pangangailangan na makausap ang kanyang mga anak. Paulit-ulit niyang ginaya ang mga senyas. Anak, patawad, mahal kita. Makalipas ang 2 araw, tumawag ang kanyang abogado. Don Ricardo, sabi ni Attorney Reyes, ang boses ay seryoso. May nalaman kami tungkol sa report ng aksidente. May isang statement mula sa isang mekaniko na hindi isinama sa final report. Sinasabi niyang sinuri rin niya ang sasakyan 2 araw bago ang aksidente at may senyales ng tampering sa preno. Napapikit si Ricardo. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang baga. And there's more, sir. Pagpapatuloy ng abogado. Tungkol sa driver, si Antonio. Bago siya pumanaw sa kulungan dahil sa atake sa puso, paulit-ulit niyang isinumite ang isang formal na reklamo. Sinasabi niyang sinadya ang pagkasira ng preno. Sinasabi niyang may pumatay sa asawa ninyo. Isang katahimikan ang namagitan sa linya. Pagkatapos, nagsalita si Attorney Reyes. Sir, may isa pa kayong dapat malaman. Ang pangalan ng mekaniko na nagsabi tungkol sa tampering. Ang pangalan niya ay Ben. Siya rin ang mekanikong binanggit ni Mrs. De Villa sa kanyang diary. Ibinalita ng abogado ang lahat ng mga detalye, ang mga salaysay, ang mga dokumento. Si Elena. Lahat ay tumuturo kay Elena. Ang kanyang pagsisinungaling, ang kanyang pagmamanipula, ang kanyang pagkontrol sa kanyang kalungkutan sa loob ng 5 taon. Si Ricardo ay napasandal sa kanyang upuan. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang bundok na dumagan sa kanya. Hindi lang si Isabela ang biktima. Ang ama ni Maya ay biktima rin. Si Maya ay biktima. At ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak ang pinakamatinding nagdusa. Kinuha niya ang kanyang susi. Kailangan niyang hanapin si Maya. Kailangan niyang humingi ng tawad. At kailangan niya ang tulong nito para harapin ang halimaw na nakatira sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Ang bawat segundo sa loob ng kotse ay parang isang paglalakbay sa impyerno. Dala ni Ricardo ang address ni Maya na nakuha ng kanyang abogado. Isang maliit na apartment sa isang magulong bahagi ng Maynila. Malayong-malayo sa karangyaan ng kanyang mansyon. Malayong-malayo sa mundong ipinagkait niya dito. Ano ang sasabihin niya? Paano siya magsisimula? Patawad dahil sinira ko ang buhay mo at ng pamilya mo. Patawad dahil naging duwag ako at bulag? Walang salita ang sapat.
Nang makarating siya sa apartment, nag-atubili siya. Isang gusaling luma na at pinaglipasan na ng panahon. Umakyat siya sa ikatlong palapag. Ang puso niya ay kumakabog sa bawat baitang. Nakatayo siya sa harap ng pinto, numero 3B. Huminga siya ng malalim at kumatok. POV, Maya. Isang katok sa pinto ang pumutol sa katahimikan ng maliit na apartment ni Maya. Sino ang bibisita sa kanya? Wala siyang inaasahan. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa peephole. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Si Don Ricardo. Napaatras siya. Napasandal sa pader. Anong ginagawa nito dito? Para saktan siyang muli? Para siguruhing hindi na siya lalapit sa pamilya nito? Kumatok itong muli. Mas malakas ngayon. Pinilit ni Maya na maging matatag. Pinunasan niya ang luhang hindi niya namalayang tumulo. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo ito roon. Mukhang pagod at mas matanda. Wala na ang tigas at awtoridad sa kanyang tindig. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking basag. Nagkatinginan sila. Isang mahabang sandali ng katahimikan. Puno ng mga bagay na hindi masabi. POV, Don Ricardo. Nang bumukas ang pinto at makita niya si Maya, lahat ng inihanda niyang salita ay nawala. Ang nakita niya lang ay ang sakit sa mga mata nito. Isang sakit na siya ang may kagagawan. Hindi niya alam kung paano magsisimula sa mga salita. Kaya ginamit niya ang wikang nagsisimula nang maging kanya. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Inilagay niya ang dulo ng kanyang mga daliri sa kanyang baba at ibinaba ito. Isang sign, isang salita. Patawad, POV, Maya. Nang makita ni Maya ang senyas, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ang simpleng galaw na yon na ginawa ng may pagkakamali, ngunit buong katapatan, ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong salita. Napahagulhol siya. Sir, Maya, patawarin mo ako, sabi ni Ricardo. Ang boses ay basag. Alam ko na ang lahat. Ang tungkol sa diary, ang tungkol sa preno, ang tungkol sa tatay mo. Pinagsisihan ko ang lahat. Pinapasok siya ni Maya sa kanyang maliit na sala. Doon, sa loob ng isang oras, ikinuwento ni Ricardo ang lahat ng kanyang natuklasan. Ipinakita niya ang mga dokumento mula sa kanyang abogado. Ang bawat salita ay isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang nakakatakot na katotohanan. Si Elena, bulong ni Maya, nanginginig. Siya ang may kagagawan sa lahat. Oo, sabi ni Ricardo. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. At kailangan niyang harapin ang hustisya. Pero hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Kailangan kita. Maya, kailangan ka ng mga bata. Isang saglit na pag-aalinlangan ang dumaan sa isip ni Maya. Ang pagbalik sa mansyon ay parang pagbalik sa isang masamang panaginip. Ngunit nang maalala niya ang mga mata ni Leo at Lito, alam niya ang kanyang sagot. Sige po, para po sa kanila. POV, Don Ricardo. Ang paglalakbay pabalik sa mansyon ay iba na. Katabi na niya si Maya, isang simbolo ng pag-asang babalik. Pagdating nila, dumaan sila sa pangunahing pinto. Si Elena ay nasa sala, nagbabasa ng isang magazine na para bang walang nangyari. Nang makita nito si Maya sa tabi ni Ricardo, ang magazine ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay namutla. Ricardo, Anong ginagawa niya dito? Nandito siya para sa katotohanan, Elena. Malamig na sabi ni Ricardo. Isang bagay na matagal mo nang itinago sa aming lahat. Tumayo si Ricardo sa gitna ng sala. Sa tabi niya si Maya. Hinarap nila si Elena. Isa-isang inilatag ni Ricardo ang mga ebidensya. Ang diary, ang salaysay ng mekaniko, ang reklamo ng ama ni Maya, ang kasinungalingan tungkol sa pansit. Sa bawat salita,
lalong namumutla si Elena. Ang kanyang pagkukunwari ay unti-unting nababakbak. Hindi, hindi totoo yan. Sigaw niya. Gawa-gawa niyo lang yan. Sinisiraan ako ng babaeng yan. Tapos na ang pagsisinungaling, Elena. Sabi ni Ricardo, ang boses ay kasing tigas ng bakal. Alam na namin. Bakit mo ginawa? Doon na sumabog si Elena. Ang lahat ng inggit at galit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay lumabas na parang isang bulkan. Dahil dapat, ako ang nasa pwesto ni Isabela. Sigaw niya, ang muka ay puno ng pait. Ako ang mas matagal nang kilala ka. Ako dapat ang minahal mo. Pero inagaw niya ang lahat sa akin. Pinatay mo ang sarili mong kapatid? Hindi makapaniwalang tanong ni Ricardo. Hindi ko siya gustong mamatay. Gusto ko lang siyang masaktan. Gusto kong bumalik ka sa akin. Pero namatay siya. At sinamantala ko na lang ang pagkakataon. Ang kanyang pag-amin ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Isang lason na kumalat sa hangin. At ang mga bata? Tanong ni Maya, ang boses ay nanginginig sa galit. Bakit mo sila idinamay? Dahil sila ang palaging paalala sa kanya. Sila ang hadlang sa atin, Ricardo. Sila ang sumira sa katahimikan na dapat ay para sa ating dalawa lang. Sa gitna ng kanyang pagsigaw, isang pinto ang bumukas. Sina Leo at Lito. Nakatayo sila sa may hagdanan. Hindi nila narinig ang mga salita. Ngunit nakita nila ang lahat. Ang galit sa mukha ng kanilang ama. Ang takot at pagmamakaawa sa mukha ng kanilang tita Elena. At si Maya na nakatayo roon na parang isang anghel na tagapagtanggol. Humarap si Elena kay Ricardo. Lumuhod ito at niyakap ang kanyang mga binti. Patawarin mo ako, Ricardo. Mahal na mahal kita. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil mahal kita. Ang kanyang mga salita ay nawalan na ng saysay. Ang pag-ibig na kanyang sinasabi ay isa lamang lason. Dahan-dahang lumayo si Ricardo mula sa kanya. Lumapit siya sa kanyang mga anak at sa harap nilang lahat, itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng isang senyas na matagal na nilang hinihintay. Tapos na. 6 na buwan. 6 na buwan ang lumipas mula ng gabing iyon. Ang gabing gumuho ang mundo ni Ricardo para lamang maitayong muli sa isang mas matibay na pundasyon. Si Elena ay hinarap ang batas para sa kanyang mga kasalanan. Ang proseso ay mahaba at masakit, ngunit kailangan para kay Isabela, para sa ama ni Maya, para sa hustisya. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyari sa loob ng mga pader ng mansyon ng De Villa. Ang katahimikan ay tuluyan ng naglaho. Ang umaga ni Ricardo ay hindi na nagsisimula sa mga numero sa stock market. Nagsisimula ito sa amoy ng sinangag at sa tunog ng mahihinang katok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, sasalubong sa kanya ang 2 ngiti. Si Leo at Lito, parehong bihis na para sa almusal. Magandang umaga, Ama. Senyas ni Leo. Ang kanyang mga galaw ay malinis at puno ng kumpiyansa. Kain na tayo. Masiglang senyas ni Lito, hinihila na ang kamay ng kanyang ama. Sa hapagkainan, ang dating malamig na espasyo ay puno na ng buhay. Ang kanilang mga kamay ay abala sa pagkain at sa pagkukwento. Nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga panaginip, sa mga bulaklak sa hardin, sa bagong aklat na kanilang binabasa. At sa gitna ng lahat, nandoon si Maya, hindi na bilang isang katulong, kundi bilang isang guro, isang kaibigan, isang ilaw. Ang kanyang nangiti ang nagbibigay kulay sa kanilang umaga. Ricardo, tawag sa kanya ni Maya na nakangiti. Huwag mong kalimutan, mamayang hapon ang klase natin. Tumango si Ricardo. 2 beses sa isang linggo, sumasama siya kay Maya at sa kanyang mga anak sa isang FSL class. Sa una, siya ang pinakamatanda at pinakamagulo sa klase. Ngayon, kaya na niyang makipag-usap ng tuloy-tuloy. Natutunan niya na ang pakikinig ay hindi lamang ginagawa gamit ang tainga.
Ang pinakamalaking pagbabago ay nasa likod bahay. Ang dating hardin na perpekto ngunit walang buhay ay isa na ngayong masiglang lugar. Isang bahagi nito ay ginawa niyang isang maliit na community center, ang Isabela de Villa Center for Hearing Arts. Isang pangarap na nabasa niya sa huling bahagi ng diary ng kanyang asawa. Isang pangarap na hindi nito nagawang sabihin sa kanya. Tuwing hapon, pagkatapos ng klase, ang kanilang hardin ay napupuno ng mga batang katulad nina Leo at Lito. Mga batang natututong ipahayag ang kanilang sarili sa pamamagitan ng sining, musika na kanilang nararamdaman, at sayaw ng mga kamay. Isang hapon, habang pinapanood ni Ricardo ang mga bata na masayang naglalaro, lumapit sa kanya si Maya. Masaya siguro si Ma'am Isabela kung nakikita niya ito. Sabi ni Maya, "Sana nga," sagot ni Ricardo. Tumingin siya kay Maya, sa babaeng nagbalik ng buhay sa kanyang patay na mundo. "Maya, salamat." Ang dalawang salitang iyon ay hindi sapat para ipahayag ang lahat ng nasa puso niya. Pero naintindihan ni Maya. Ngumiti ito. "Salamat din po, sir, dahil binigyan niyo ng hustisya ang tatay ko." "Ricardo na lang," sabi niya. "Hindi na ako ang sir mo." Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Isang ngiti na nagpatunaw sa huling piraso ng yelo sa puso ni Ricardo. Kinagabihan, may maliit na pagtitipon sa hardin para sa mga pamilya ng mga bata sa center. Nagpalipad sila ng mga paper lantern. Bawat isa ay may isinulat na pangarap. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ng kanyang dalawang anak. Si Maya ay nasa kanilang tabi. Apat silang nakatingin sa mga lantern na unti-unting umaakyat sa madilim na kalangitan na parang mga bagong bituin. Tumingin si Lito sa kanya at nagsenyas. "Masaya." Ngumiti si Ricardo at sumagot. "Ako rin, anak. Masaya." Tumingin si Leo kay Maya at nagsenyas. "Salamat, Ate Maya." Ginulo ni Maya ang buhok ni Leo bilang sagot. Nang ang mga lantern ay maliliit na tuldok na lamang sa langit, lumingon si Ricardo kay Maya. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig, tanging ang kanilang mga mata ang nag-usap. Sa mga matang yon, nakita nila ang lahat. Ang sakit ng nakaraan, ang pasasalamat ng kasalukuyan, at ang pangako ng hinaharap. Dahan-dahan, itinaas ni Ricardo ang kanyang kamay. Sa harap ng kanyang mga anak, sa ilalim ng mga bituin, ginawa niya ang mga senyas. "Ikaw, ang wika ng puso ko." Hindi sumagot si Maya gamit ang mga salita. Itinaas din niya ang kanyang kamay. "At ikaw naman, ang sa akin." Magkahawak ang kanilang mga kamay. Kasama ang dalawang bata, pinanood nila ang paglipad ng kanilang mga pangarap. Ang mansyon sa kanilang likuran ay hindi na isang simbolo ng kalungkutan. Ito na ngayon ay isang tahanan. Isang tahanan kung saan ang pinakamahalagang wika ay hindi binibigkas, kundi dinarama, ang wika ng puso. Lumipas pa ang isang taon ng mga umagang puno ng ngiti, mga hapunan na puno ng kwentuhan, at mga gabing puno ng kapayapaan. Para kay Ricardo, ang bawat araw ay isang himala. Ang mansyon ay hindi na isang mansyon, ito ay isang tahanan. Ang mga pader na dati ay sumasalamin sa kanyang kalungkutan ay puno na ngayon ng mga drawing ni Leo at Lito. Ang hardin, na dati ay isang paalala ng nawalang pag-ibig, ay isa ng palaruan kung saan ang halakhak na walang tunog ay sumasayaw sa hangin. Isang Sabado ng umaga, nakaupo si Ricardo sa may bintana ng kusina. May hawak na tasa ng kape. Pinapanood niya ang eksena sa hardin. Nasa gitna ng damuhan si Maya. Tinuturuan si Lito kung paano magtanim ng mga buto ng sunflower. Ang kanyang buhok ay nakatali at may bahid ng lupa sa kanyang pisngi. Ngunit para kay Ricardo, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Sa di kalayuan, si Leo naman ay seryosong nagbabasa ng isang libro sa ilalim ng puno.
Ngunit paminsan-minsan ay sumusulyap ito sa kanila. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ito na ang kanyang mundo. Kompleto, masaya. Pero may isang bagay na kulang. Isang formalidad. Isang pangako. Ama, napalingon si Ricardo. Si Leo ay nakatayo sa kanyang tabi. Hindi niya namalayan ang paglapit nito. May problema po ba? Senyas ni Leo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala na higit pa sa kanyang edad. Ngumiti si Ricardo. Ibinaba niya ang kanyang tasa. Wala anak, may iniisip lang ako. At kailangan ko ng tulong ninyo ng kapatid mo. Napakunot ang noo ni Leo. Tinawag ni Ricardo si Lito na masayang tumakbo palapit, iniwan ang kanyang mga halaman. Dinala ni Ricardo ang kanyang 2 anak sa kanyang study. Isang lugar na dati ay simbolo ng kanyang pag-iisa, ngunit ngayon ay lugar na ng kanilang mga sikreto. Isinara niya ang pinto. Hinarap niya ang kanyang mga anak. May gusto akong itanong kay Ate Maya. Seryosong senyas ni Ricardo. Ang kanyang mga kamay na sanay ng pumirma ng mga tseke at kontrata ay bahagyang nanginginig. Nagkatinginan ang magkapatid. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pag-uusisa. Gusto kong hilingin sa kanya na manatili. Nasa tabi natin. Habang buhay. Pagpapatuloy ni Ricardo. Gusto kong hilingin sa kanya na maging asawa ko. Nanlaki ang mga mata ni Lito. Bigla itong pumalakpak ng walang tunog. Si Leo naman ay nanatiling seryoso. Tinitigan niya ang kanyang ama na para bang sinusuri ang kanyang puso. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumango. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagsenyas. Matagal na po naming siyang nanay. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa puso ni Ricardo. Parang isang basbas. Niyakap niya ang kanyang 2 anak ng mahigpit. Salamat, bulong niya. Kinahapunan, isinagawa nila ang kanilang plano. Inutusan ng mga bata si Maya na magsuot ng kanyang paboritong bestida. Sinabi nilang may sorpresa sila para sa kanya. Habang nag-aayos si Maya, si Ricardo naman ay naghahanda sa hardin. Inayos niya ang isang maliit na mesa sa ilalim ng arko ng mga rosas, ang paboritong lugar ni Isabella, na ngayon ay lugar na ng kanilang bagong simula. Nang lumabas si Maya sa hardin, napahinto siya. Ang paligid ay pinalamutian ng maliliit na ilaw. Si Ricardo ay nakatayo sa tabi ng mesa, nakangiti. Ano to? Gulat na tanong ni Maya. Isang pasasalamat, sagot ni Ricardo. Hinawakan ang kanyang kamay at inalalayan siya paupo. Sa likod nila, nagtago sina Leo at Lito sa likod ng mga halaman, sumisilip. Nag-usap sila habang papalubog ang araw. Nagkwentuhan tungkol sa mga bata, sa center, sa mga simpleng bagay na bumubuo sa kanilang masayang buhay. Nang ang langit ay kulay kahel na, tumayo si Ricardo. Lumuhod siya sa harap ni Maya. Maya, simula niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. 5 taon akong nabuhay sa isang mundong walang boses at walang kulay. Dumating ka at hindi mo lang binigyan ng boses ang aking mga anak. Binigyan mo rin ng boses ang puso ko. Hinawakan niya ang kamay ni Maya. Tinuruan mo akong makinig. Tinuruan mo akong umintindi. Tinuruan mo akong magmahal muli. Pinasok mo ang isang mansyon at ginawa mo itong isang tahanan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante. Itinaas ni Ricardo ang kanyang malayang kamay. Tinitigan niya si Maya ng diretso sa mga mata. At sa harap ng papalubog na araw, sa harap ng kanilang nakaraan at sa kanilang kinabukasan, dahan-dahan siyang nagsenyas. Maya, pakasalan mo ako. Buuin natin ang ating pamilya, magpakailanman. Ang mga luha ay malayang umagos sa mga mata ni Maya. Mga luha ng purong kaligayahan. Hindi na niya kailangan ng mga salita. Sa gitna ng kanyang pagluha, itinaas din niya ang kanyang nanginginig na kamay. Isang senyas lang ang kanyang ginawa. Ang senyas para sa salitang pinakamahalaga sa lahat. Oo.
Mula sa kanilang pinagtataguan, sabay na lumabas sina Leo at Lito. Tumakbo sila palapit at niyakap ang kanilang ama at ang kanilang bagong ina. Apat silang magkakayakap sa gitna ng hardin. Isang pamilya. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pag-ibig na natutunang magsalita sa wika ng puso. At sa ilalim ng mga unang bituin sa langit, alam nilang lahat na ito palang ang simula. Ang simula ng kanilang pangako sa isa't isa habang buhay.